The target is to finish the routes first. So once we've done that, then we will be ready for any live streaming if in accordance with the rules. Minamadali na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang panuntunan para sa live streaming ng kanilang mga pagdinig. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, kasama sa napag-usapan sa pagpupulong ng komisyon ngayong araw ang pagbabalangkas o pagbuo ng rules of procedure para rito. Target sana nilang masimulan na ang pagsasapubliko ng mga hearings sa ikalawang linggo ng Nobyembre. Well, I cannot surmise, but that will be part of the rules of procedure. Maaring may mga ganyan na iba-ibang klaseng live streaming. You have the live streaming which is similar to the Senate, and then you have live streaming similar to the oral arguments of the Supreme Court. Gayunpaman, binigyang diin ng opisyal na ang pagpapatupad ng live streaming ay kailangang maging balanse. Kailangan aniyang isaalang-alang ng ICI ang panawagang transparency ng publiko at mapigilan ang tinatawag nilang political grandstanding at trial by publicity. We will all take these into consideration. We want to be sure that whatever rules of procedure that would be approved by the Commission would be a balance of everything. Balance of the people to right of information, the same time respecting the rights of individuals. Dagdag ni Attorney Hosaka, mahalaga rin na matiyak na hindi maapektuhan ang integridad ng investigasyon at ang pagkalap ng ebidensya mula sa mga resource person. Ngayon, prioridad ng ICI na siyasatin muna ang 421 ghost flood control projects na nauna na nilang ibinunyag sa publiko. Tiniyak ni Attorney Hosaka na kanilang aaksyonan ang iba pang reports na kanilang natatanggap sa sandaling makumpleto na ang kanilang staffing pattern at magkaroon na ng full capacity ang komisyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.